Magandang tanghali po. Lunch break, no? Alam nyo, di ba, may sumagot na yung land bank yung unang letter, no? Ito yun eh. Yan o. Diba ito, yung pinuha niyan. Ngayon, nagpadala na naman ng letter yung land bank ito. Ngayon naman si Sir Joey A. Rodriguez, no? Vice President Head ng Land Bank. Central to. National office nila to, no? Ang Land Bank is government to my understanding, no? Basahin ko yung sulat nila. Greetings, Mr. Ferazim R. Danub, Principal 4. Dear Mr. Danub, English nga lang to. Greetings from Land Bank. This is to acknowledge receipt of your letter regarding the appeal of your teachers. Dear Land Bank, buong Pilipinas to, ha? To consider refraining from garnishing the entirely, alam nila, no, of their respective accounts in view of the ruling issued by the Regional Trial Court. Please be informed that the matter is presently under legal review. Ibig sabihin nun, nagpapasalamat tayo kasi may move silang ganito, no? To ensure that any action to be undertaken by the bank is in full compliance with the pertinent court order as well as applicable laws, rules, and regulation. We assure that this matter is being given due consideration and we shall revert to you as soon as the legal evaluation has been completed. Alam niyo, maganda, no? Itong gesture, action ng Land Bank kasi pangalawa na nila ito. At dito naman, sinasabi nila na nire-review nila. Ngayon, ang gusto nating sabihin sa Land Bank, Dear Land Bank, sa mga CEO ng Land Bank, kasi po doon sa Garnis, kasi ang ruling ng korte, yung mga personal, di ba? Personal na property, the money, no? Yun yung igagarnis ibibigay dun sa plaintiff Kaya lang sana po maintindihan natin yung sahod ng guro, yun nga lang paano nyo tatanggapin yung ganitong konsepto. Yung sahod po kasi ng guro, hindi lang personal. Alam po natin yan hindi ba? Kayo mga mga breadwinner, yung mga executive natin sa Land Bank. Saan po ba napupunta yung pera nyo? To be honest. Sa inyo lang po ba? Sa atin lang po ba? Sa mga Land Bank manager, sa mga CEO lang po ba? Di ba ito'y ginagamit natin sa mga anak natin? Sa pamilya? Minsan nga, natitira lang sa atin. Yung panggastos na lang natin di ba? Panggas, pero the rest napupunta lahat sa pamilya So yung ganitong kultura, yung ganitong practice din Land Bank, sana po naintindihan natin, may interpret natin na yung perang pumapasok doon sa Land Bank ay hindi lahat personal. Di ba? Kayo din po, kahit sino, anybody na sumasahod na ama, na breadwinner, inyo ba lahat yung pera? Kasi pag inyo yan swapang na breadwinner. Di ba? Pag may pamilya, alam natin yan, God knows, kultura yan. At yan ay practice natin bilang Pilipino. Hindi lang, sa buong bansa. Mandatory to na kapag may anak kami asawa, portion nun ay para sa kanila. Alam natin yan dahil pinapractice natin yan. Kahit sinong breadwinner ginagawa yan. Meron bang tao dito na sumasahod na kanya lang isahod niya? Ibang ibang nila lang siya. Pero ito pong itong sahod ng mga teacher, sana wag natin ma-interpret na personal kasi pag in-interpret na personal, hindi nga ibibigay doon sa hindi nga ibibigay nga lahat doon sa plaintiff. Kasi in-interpret natin ng nung tag dito by the book na dapat interpret siya ng realidad. Kaya nakikiusap tayo sa Land Bank.
na ito pong pera na to ay hindi personal lang ng guro, ng breadwinner na guro. 'Di ba? Alam na alam po natin 'yan kasi ginagawa natin lahat 'yan eh. Na yung pera natin, yung sahod natin ay hindi lang sa pamilya natin, ay hindi lang sa sarili natin. Ibinibigay natin yan sa mga anak natin, sa asawa, panggastos. So, hindi yan personal. Kasi pag ininterpret po natin na nakapangalan yan, naka-ATM yan doon sa breadwinner, personal niya yan. Ibigay na lahat sa plaintiff. Paano na yung pamilya? Napanood niyo po yun sa Kapuso Mo, Jessica Soho? Wala lang sinasahod, umiiyak yung mga guro eh. Wala lang napupunta sa kanya eh. Yun yung bagay na hindi nakita ng mga judge natin. Yun yung bagay na tingin ko hindi nakita ng mga sheriff. No? Na i-garnish yung personal. Paano yung mga batang yung mga nanay, yung mga anak, asawa, yung mga magulang na tinutulungan doon. Kaya po sana kapil natin sa land bank magkaroon tayo ng ng ating makatawang interpretation. Ibase natin biblically. Ibase natin sa realidad na ginagawa natin, na practice natin. Ibase natin sa kultura natin. Kasi kapag binasa natin ito ng by the book, na yun lang ang interpretation, na personal ito ng guro, kaya dapat ibigay doon sa plaintiff. Yun ang malungkot. So sana po naiintindihan tayo ng mga land bank, ng mga land bank executive natin, CEO, na sana pagbalik ng letter nyo, ito sabi niyo po, we shall revert to you as soon as the legal evaluation has been completed. So baka makatulong po ito, dear land bank executive, itong sinasabi ni Sir Bong. Maraming salamat po.